Gustong maglaho na lang ni Gimo. Sa labas, habang naghihintay na umalis si Dosik, ang imaliit na batang walang alam na si Kim Do-hee ay sinamantala ang pagkakataon na pumasok sa klas isa tandang bawas isa para makipag-usap kay Daegon. Kahit na labis siyang humingi ng paumanhin sa unang pagkikita pa lang ay nakaistorbo na siya sa kabilang partido, mayroon pa rin kailangang sabihin si Do-hee. Ang totoo, may isang Ren ng second year na pumupusta laban kay Dosik para sa laban nilang dalawa na malapit nang mangyari. At ang mas mahalaga, kailangan matalo si Daegon. Hindi maintindihan kung bakit kailangan niyang matalo, nagpakita si Daegon ng pagtataka dahil wala namang dahilan para matalo siya. Para sagutin ang pagtataka ni Daegon, kailangan banggitin ang nangyari noong nakaraang gabi. Pagkatapos mag-ilusyon tungkol sa paghingi ng tulong kay Daegon para bugbugin si Dosik, nang inahuli na si Do-hee, sigurado si Dosik na ang kakayahan ni Do-hee na umupa ng tao para umambush ay nangangahulugang medyo malaki pa ang balance ng kanyang bank account. Kaya pinilit niya si Do-hee na ibigay lahat ng kanyang pera. Ngunit dahil kaunti lang ang perang nakuha, dinala niya si Do-hee sa isang loan shark para makahanap ng pera para sa pustahan. Gayunpaman, sa halip na siya mismo ang mangutang, ginamit ni Dosik ang pangalan ni Do-hee para sa personal na utang. Sinabi ni Dosik na malapit na niyang imatalo si Daegon. Kaya napakabilis, magkakaroon si Dosik ng pera para ibalik kay Do-hee. Bukod pa riyan, kung manalo si Dosik, kikita rin si Do-hee ng malaki. Kaya ayon kay Dosik, ayos lang, kung hindi, siguradong patay. Kaya wala nang ibang opsyon si Do-hee kundi makipag-ugnayan sa loan sharks para mangutang ng pera at ibigay kay Dosik. Kaya naman kung manalo si Daegon, hindi mababawi ni Do-hee ang perang iyon. Naiirita ang ulo, sinabi ni Dalagang Guji, mukhang ayaw ng maliit na batang walang alam na si Do-hee na bugbugin siya ni Dosik dahil napakalakas niya. Ngunit ipagpalagay na manalo si Dosik, babasagin niya ang ulo ng kabilang partido dahil sa pagsasalita ng kalokohan. Naramdaman na handa ng sumugod si Dalagang Guji, mabilis na tinawag ng binatang si Manho ang lahat para awatin siya. Para kay Daegon, komportable pa rin siyang nagtanong, ano ang mangyayari kung matatalo ko si Dosik? Kaya naman, humingi ng kaunting pabor si Do-hee kay Daegon na sumuko na lang. Sumagot si Daegon, nagtanong pabalik kung marunong ba mag-English ang kabilang partido. Masasabing, tulad ng hindi kayang magsalita ng English ng matatas ni Do-hee, hindi pwedeng mangyari na matatalo si Daegon. Kaya, walang pasubali, nag-schedule si Daegon ng pagkikita kay Do-hee pagkatapos ng klase. Kaya naman, inakala ni Kim Do-hee na gusto siyang bugbugin ng kabilang partido, ngunit hindi pala. Dahil malapit na ang English test, nais lang ni Daegon na tulungan siya ni Do-hee ng kaunti. Kaya nag-alok si Dalagang Guji na turuan si Daegon ng English. Ngunit dahil sa ipagkaistorbo, si Daegon ay napilitang umasa na lang sa binatang si Do-hee. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagtalo kay Dosik ay hindi masyadong mahalaga para kay Daegon sa sandaling ito. Ngunit ang mga bagay sa labas ng paaralan ay medyo lampas sa kanyang kakayahan. Napakabilis, pagkatapos ng klase, hinanap ni Daegon si Do-hee para sa extra lesson sa English gaya ng napagkasunduan. Gayunpaman, habang si Daegon ay interesado lang sa mga letra, si Do-hee naman ay labis na nag-aalala at nagtanong, ano ang gagawin natin sa pinustahang pera? Dahil kung manalo si Daegon, si Dosik ay mamamatay dahil sa pagkatalo sa pustahan. Kaya kung pwede, gusto ni Do-hee na mangutang inang kaunting pera kay Daegon para pambayad kung matalo si Dosik. Pero si Daegon, wala naman siyang pera para pahiramin. Kaya kahit gustong tumulong ni Daegon, hindi niya magawa. Sakto namang ang lugar kung saan sila nakatayo ay iyon mismo, ang lugar kung saan madalas mangutang si Do-hee. Pero kung nagkataon lang ba o hindi, si Do-hee ang imas nakakaalam. Ang pagpapatakbo niya na habang naglalakad ay nag-aaral para mas maging epektibo ang utak ay dahilan lang. At syempre, hindi ito nakalusot kay Daegon. Alam niya na nais ng kabilang partido na gamitin siya para mangutang. Ngunit dahil sa ipagkailang, hindi niya kayang sabihin ng direkta. Alam ni Daegon na takot si Do-hee na mabugbog, sinabi ni Daegon na hindi niya bubugbugin ang kabilang partido. Kaya, prangkahin ni Do-hee ang kanyang nais ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pangungumbinsi, pumayag din si Do-hee at ibinigay kay Daegon ang calling card ng mga loan sharks. Nang matukoy ang target, nagkunwari ang binatang si Daegon na kailangan niyang pumasok sa tindahan para tingnan kung ano ang kalagayan ng kabilang partido.
At mas maganda kung mangungutang silang lahat doon. Kaya papasok si Dagon mag-isa. Habang si Dohee ay umuwi na lang. Sa kabilang banda, labis na natuwa si Dosik dahil sa wakas ay pumayag din si Kim Dohee na tulungan siyang mangutang. Bukod pa riyan, ang perang kinita niya mula sa pagkolekta ng fee sa paaralan ay sobra-sobra na para sa kanya para makakuha ng malaking pera pagkatapos ng pustahan. Salungat sa isang Dosik na nangangarap ng malaking pera pagkatapos manalo sa pustahan, ang kanyang mga kasama ay medyo maingat at sinabing nasa harap pa ang laban. At ang pagkapanalo laban kay Dagon ay hindi madali. Kaya naman, hanggang sa araw ng pagkolekta ng fee, hindi inakala ng mataba na makokolekta ni Dosik lahat ng pera sa mga klase. Dahil sa huli, kailangan talunin ni Dosik si Dagon para makontrol niya ang mga klase ng kabilang partido. Mukhang mahirap pero si Dosik ay napakakumpiyansa. May kasabihan na kung mapangahas, marami ang makukuha, kung hindi, kaunti lang. Kaya kung nais ni Dosik na makakuha ng malaki, kailangan niyang maging mapangahas. Sa kabilang banda, pagkatapos magpunta sa opisina ng mga nagpapautang ngunit sarado, balak na sana ng binatang si Dagon na umuwi. Ngunit mabuti na lang sa sandaling ito ay lumitaw ang isang nagpapautang. Kaya sa ikapasidad ng isang taong nangungutang, pinapasok si Dagon sa opisina na parang kliyente. Hindi ito ang unang beses na nakaharap siya ng isang batang estudyanteng nangungutang. Kahit medyo hindi komportable, walang duda ang nagpapautang at pinapasok si Dagon para mag-usap. Diretsahan, gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng kabilang partido at magkano ang nais niyang hiramin. Pero para makasigurado, una sa lahat, nais malaman ng nagpapautang kung ilang taon na si Dagon. Nang tanungin ang edad, mukhang inag-aalangan si Dagon. Sa simula sinabi niya na 20 anyos siya, pero pagkaraan ng isang segundo sinabi niyang 17 anyos lang siya. Tapos sa huli ay nagbago ulit sa 20 anyos. Hindi niya alam kung anong sinasabi ni Dagon. Ang loan shark ay labis na nagalit dahil sa tingin niya ay niloloko siya ng batang nasa harapan niya. Kabalintunaan, dahil naramdaman ni Dagon na hindi maganda ang usapan, nagkunwari si binatang Dagon na nakalimutan niyang nagsasampay siya ng damit sa bahay. At nagpaalam na makikipagkita na lang sa ibang araw. Pero umalis? Paano naman naalis? Hindi naman malamig o umuulan kaya kailanman pwedeng magsampay. Sa ganyang amateur na paraan ng pagsasalita, alam agad ng nagpapautang na may problema si Dagon. Naramdaman ni Dagon na lumalayo ang usapan, tumalikod siya at umalis. Ngunit dahil hindi pa tapos ang usapan, hinawakan ng loan shark ang kamay ni Dagon at sinugod siya ng mukhang seryoso. Galit na nagtanong ang loan shark kung saan nanggaling si Dagon at ano ang layunin niya sa pagpunta dito. Pero nagkunwari na mataas siya, kaya lang naman niya nagawa iyon, pero hindi niya nakayanan nang hawakan ang kamay niya. Sinabi ni Dagon na alis na siya, kaya walang sinumang pwedeng pumigil. Kaya, kung ayaw niyang imawala ang isang kamay, nagbabala si Dagon sa nagpapautang na huwag siyang subaybayan. Nasaktan kaya naglakas loob, ang loan shark ay hinawakan ang ashtray at sinubukang ipukpok direkta sa ulo ni Dagon. Pero ang buhay ay hindi tulad ng inaasahan. Pagkatapos ng hindi tagumpay na pag-ambush, ang malas na tito ay kailangang magbayad ng malaking halaga. Sa halip na ihampas ang ashtray direkta sa ulo ni Dagon, ang totoo, sinaktan lang ni Dagon ang kabilang partido dahil sa reflex niya at hindi pa siya nakapag-isip. Kaya medyo nagulat siya. Gayunpaman, habang naghahanda siyang umuwi, nakita ni Dagon ang mga debt records ng kabilang partido. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataong nawalan ng malay, ang imalas na tito, mabilis na hinanap ni Dagon ang records ni Dohee. Gayunpaman, habang naghahanap, nakita ni Dagon ang litrato ni Chairman Lee. Hindi niya alam kung bakit may litrato ni Ewa Lee sa opisina ng loan shark. Sakto namang bumalik ang grupo ng nagpapautang. Hindi na makapag-isip pa, kailangan ni Dagon na mabilis na umalis para iwasan ang gulo. Nang pumasok ang mga kasama ng imalas na tito, si Dagon ay umarte bilang isang taong nangungutang. Pero dahil tapos na ang kanyang trabaho, kaya siya umalis. Gayunpaman, pagkaalis pa lang ni Dagon sa pinto, mabilis na nalaman ng iba na naloko sila. Naramdaman na malapit na ang gulo, kinuha ni Dagon ang bag at umalis. Pero tumakas siya mula sa paghabol ng mga siga. Pagkaraan ng ilang sandali, kahit nakatakas, naramdaman ni Dagon na hindi maganda.
Naisip niya na hindi sana siya tumakbo. Ang nangyari ay para bang kinagulo ni Dagon ang kipugad ng putakti. Mabuti na lang at hindi na pinagpatuloy ng mga siga ang paghabol kaya mukhang ayos pa rin ang lahat. Tungkol sa litrato ni Chairman Lee, malapit ng imbestigahan ni Dagon. Ngunit bago yon, kailangan tapusin ni Dagon si Binatang Dosik. Naalala ang schedule sa Miyerkules, sakto sa araw na umulan. Naramdaman ni Dagon na hindi ito madali. Pero anuman ang mangyayari. Sa wakas, dumating na ang araw na inaasahan ni Dosik. Kahit medyo masakit pa ang kanyang braso, ayos na ayos pa rin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang laban kay Dagon ang karapat-dapat pag-usapan at walang sinuman ang makakasugat kay Dosik. Kaya labis siyang kumpiyansa pagkakita niyang inkumpleto na ang lahat. Agad na inyaya ni Dosik ang binatang Sugarol na pumasok sa audience area para maghanda sa pagtanggap ng one-on-one fight niya laban kay Dagon. Dati, gymnasium ng paaralan ito pero ngayon ay ginagamit na ng grupo ni Dosik para sa hamon kay Dagon. Ang paghahanda ni Seonhwa ay marami. Ngunit dahil doon, ang lugar ay parang isang tunay na arena. At si Dosik ay lubos na nais malaman ang iniisip ni Dohee kung sa isang tunay na laban, siya o si Dagon ang mananalo. Narinig ito, si Dohee ay nagsalita ng mahina na hindi rin niya alam. Alam ni Dosik na takot ang kabilang partido kaya hindi siya nagsasalita. Tumawa si Dosik at nagkunwari na nagbibirok lang siya. Tungkol sa presensya ng iba, napakabilis, isang malaking hukbo, ang dumating din sila ay mga grupo ng klase mula sa second year, at ang si pinuno ng lahat ng may pangalan, sa likod ay si Kalbong Guijao. Pagkalitaw pa lang ng expressway gang na pinamumunuan ni Guijao, agad na yumukod ang mga kasama ni Dosik para magbigay galang sa mga nakakatanda. Gayunpaman, ang ulo ng Sugarol Dosik ay mukhang medyo nairita, kaya bago ang medyo matinding reaksyon ni Guijao, ang maliit na batang walang alam na blonde ay kailangang ipaahit ang buhok para isalba ang buhay. Para naman kay Binatang Dohee, hindi rin maintindihan ni Guijao kung bakit ang isang Ren na mukhang medyo bobo ay kayang maging siga. Pagkatapos magpakunwari na ng aral, natapos din ni Seonhwa ang i-grandstand para kina Guijao at kasamahan. Gayunpaman, dahil hindi pa nakikita si Dagon, lubos na umaasa ang inang gugulo Guijao na ang kanyang pasensya ngayon ay hindi susubukin ng bagong estudyante. Sa kabilang banda, ang trio ng pasaway na sina Gimo at Minsu ay sumunod din kay Dagon patungo sa lugar ng laban. At kahit na hindi masyadong kailangan ni Dagon ang support, hindi hahayaan din naman Ho at mga kasama na tapusin lang ni Dagon at lapastanganin ng mga taga-second year. Sa totoo lang, hindi masyadong alintana ni Dagon kung sino ang sumasama sa kanya. Ngunit ang grupo ng problema sa likod ni Manho ay medyo nakakabigla para kay Dagon. Nang imapansin ni Dagon, umiti ang binatang si Manho at sinabing medyo matindi ang kalaban ni Dagon ngayon. Kaya medyo maraming lang ang inihanda ni Manho. Para kay Gangmin, bagong alam niya lang ang e-fighting style ni Dosik mula sa isang taong may impormasyon. Kaya gustong-gusto niyang ipasa ang impormasyon kay Dagon. Pero, tulad ng maraming armas ni Manho, kayang basahin ni Dagon si Dosik sa isang suntok lang, kaya ang impormasyon ni Gangmin ay hindi masyadong kailangan ni Dagon. Hindi pa narinig na pagkatapos magpakawala ng isang suntok ay mababasa na ang fighting style ng kalaban. Habang litong-lito ang magkapatid na Manho, may kailangang gawin si Dagon. Kaya nagpaalam siya at sinabing mauna na sila. Para hindi mag-alala si Dagon at ang iba pa, sinabi ni Dagon na mabilis din siyang makakarating sa pinagkasunduang lugar. Kaya naman, naging gikampante ang grupo ni Manho at nagpunta sa lugar ng pagkikita kay Dosik. At iyon din ang dahilan kung bakit sa sandaling ito, sina Manho at kasamahan ay kailangang harapin ang pagtatanong ni Guijao. Ang pag-iwan ni Dagon ng isang pangungusap lang na paparating na para kay Guijao ay walang kasiguraduhan. Sa tabi, sinabi naman ni Dosik na mukhang natakot si Dagon hanggang sa tumakbo na lang. Nang inilalait ang Big Boss, sumagot si Manho na hindi kailangang mag-alala ng kabilang partido. Dahil hindi ganoon klase ng tao si Dagon. Nang makuha ang igarantiya mula sa dating Miren ng class isa tandang bawas isa, ang binatang si Gong Myeong ay nagpakita ng iginhawa at sinabi kina Guijao at iba pa na maghanap na lang ng upuan at mag-abang. Muntik nang hindi makilala ng nanay, sobrang tindi ang presyon ng expressway gang.
Buti na lang at si Manho ay nag-save ng isang goal na nakakagulat. Kaya kahit paano, nakahinga ng luwag si Gangmin. Sa kasalukuyang panahon, ang top 5 na mga may pangalan mula sa Expressway Gang ay nagpakita na. Sila ay, ayon sa pagkakasunod, si Oregon, ang #3 ng second year, ang matabang si Sionsu, ang #4 ng Expressway Gang, ang binatang 2 machine na si Kim Samyo, ang #5. Pagtingin sa paligid, akala ni Gangmin na ang Expressway Gang lang ang nagpakita para manood ng laban. Pero pagkasabi pa lang, bigla na lang dumating ang grupo ng Bloody Fist Gang mula sa second year. Sa lugar ng pagkikita, ang totoo, mukhang medyo sumusobra ang Expressway Gang dahil lang sa isang decisive battle ng first year. Kaya nais din ni Mujisok, ang big boss ng Bloody Fist Gang, na manood ng kaguluhan. Tungkol sa problema kung bakit sumusobra ang Expressway Gang, sinabi ni Seonhwa na hindi ordinaryong first-year student si Daegon. Kaya ang resulta ng laban na ito, kahit papaano, ay makakaapekto sa interes ng Expressway Gang. Salungat sa labis na pagtataka ni Hojeong, Gimo, sa paglitaw ni Seonhwa, hindi na masyadong nagulat ang binatang si Gwijaok sa presensya ng Bloody Fist Gang. Kabalintunaan, komportable pa siyang nag-anyaya sa grupo ng kalaban na maghanap ng upuan para maghanda sa panonood ng laban. Subalit, dahil wala ng bakante at kailangan magkalayo ng kahit isang upuan, ang dalawang grupo, kailangan maghanap ng ibang upuan ang grupo ng Bloody Fist Gang. Gayunpaman, ang upuan ay hindi masyadong mahalaga kina Mujisok at kasamahan. Dahil ang pinagkakaabalahan niya sa sandaling ito ay ang bagong estudyanteng lumipat na hindi pa dumating ayon sa napagkasunduan. Nainis na siya kakakulit ng gugulo Gwijaok. Ngayon naman, sumulpot pa ang Bloody Fist Gang. Malapit nang hindi makayanan ng binatang si Manho. Dahil siya mismo ay hindi alam kung kailan lilitaw si Daegon. Naghihintay pero wala si Daegon. Samantala, ang kanyang investment ay panay talo lang. Kahit sinubukan niyang ipigilan ang inis, hindi kayang imagpasensya ni Dosik gaya ng Expressway Gang. Kaya binasag niya ang telepono at umangal na parang aso. Dahil sa sobrang pagkabor at para mabawasan ang kati sa kanyang kamay, kahit pinipigilan siya ng kanyang kasamahan, nais talaga ni Dosik na makipag-away sa kahit sino para mailabas ang kanyang inis. Kahit first year man o second year ang kalaban. Sa kabilang banda, naramdaman ng Kalbong si Gwijaok na kailangan niyang maghanap ng kaunting libangan sa panahong bakante siya. Speaking of fighting, si Manho lang ang imedyo tugma kay Dosik sa grupo ni Daegon. Kaya tinuro ng walang hiya Gwijaok si Manho para sa warming up fight bago ang Great Battle. Sa labas, kahit medyo huli na, mukhang nakarating na ang isang tao. Balik sa loob ng fighting room, bilang miyembro ng class isa tandang bawas isa, may responsibilidad si Manho kapag late si Daegon. Kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama na magdasal para sa kanyang tagumpay. Buti na lang at hindi natuloy ang laban. Dahil sinabi ni Seonhwa na kailangan nilang isiguraduhin na nasa pinakamagandang kondisyon ang lalaban para sa main event, kaya hindi pwedeng masayang ang lakas ni Dosik. Narinig ito, nagpakita si Dosik ng pagkairita at sinabi sa kabilang partido na manahimik. Dahil kailangan niya mag-warm up bago lumaban. Gayunpaman, para masiguro ang decisive battle, mariing tinanggihan ni Seonhwa ang suhestyon ni Dosik. Sa halip, dalawang miyembro ng physical education class ni Seonhwa ang i-special na lalaban kay Dosik para aliwin siya. Narinig ito, habang si Dosik ay hindi nasisiyahan dahil walang kwenta, si Gomyeong naman ay medyo nagustuhan ang ideya ni Seonhwa. Gayunpaman, isang biglaang paglitaw ang nagbago sa lahat. Akala nila si Daegon na ang dumating. Tulad ng trio ng pasaway sa class isa tandang bawas isa, ang binatang walang hiya na si Dosik ay labis na natuwa. Subalit, hindi gaya ng inaasahan ng lahat. Dahil ang dumating huli ay si binatang Mindong mula sa class isa tandang bawas dalawa. Bukod pa riyan, ang walang kwentang iyon ay nagsalita ng mayabang ina, kung mapusta si Daegon, malaking pera ang makukuha, pero kung imatalo, wala na siyang matitira. Narinig ito at na-stress, nairita na dahil hindi nakikita si Daegon. Ngayon naman, sumunod pa sa isang baliw na gustong pumusta kay Daegon para kumita, kaya labis na nagalit ang binatang si Dosik. Sa tabi,
Kahit sinubukan ni Gangmin na pigilan ang kanyang kasama para iwasan ang pagpapakatanga, ang binatang si Min Dong ay akala niya nasa likod niya si Dagon. Kaya mas lalo siyang inagpakita ng kumpiyansa at nagmayabang kaka-withdraw niya lang daw ng malaking pera para kay Big Boss Dagon. Hindi lang iyon. Hindi pa rin matamaan ng iwalang kwenta si Dosik ang ikwaderno kahit minsan. Habang labis na naiinis si Dosik dahil ang lahat ay parang isang laro lang. Isang pamilyar na kamay ang pumigil sa kanya sa paggawa ng kalokohan. Iyon ay si Dagon. Sa kanyang imalapanaginip na estado, sinabi ni Dagon kay Dosik na hindi iyon ang paraan para maghagis ng barya para mas maging malinaw ang lahat. Sa pagkabigla ni Dosik, diretsong pinalo ni Dagon ang mukha ng kabilang partido sa mesa para patunayan ang kanyang sinabi. Balik sa realidad, ganoon nga ang nangyari. At salamat sa ipaghihirap bugbog ni Dosik, uminit lang ng kaunti ang katawan ni Dagon. Ganap na dominasyon, iyan ang napakagulat na eksena na nasasaksihan ng Bloody Fist Gang, ng Physical Education Department ni Seonhwa, ng trio ng pasaway na sina Manho, Gangmin, at ng mapanganib na si Seonhwon. Dahil sa harap nila sa sandaling ito ay isang Dosik na mukhang umalis na sa laro. Balik sa nakaraan ni Dosik dati dahil laging nakatutok sa cellphone habang nag-ensayo, pinagsabihan siya ng kanyang coach. Subalit, sa halip na pakinggan ang taos-pusong payo mula sa kabilang partido at ginawang halimbawa ang mga nag-ensayo, wala lang pakialam si Dosik at sinabing anuman ang mangyari, mananalo pa rin siya sa mga nasa harap niya. Naramdaman na walang epekto ang payo, sinubukan ng coach na tanungin si Dosik tungkol sa mga bagay na pinapanood niya sa cellphone. Nang magtanong, nalaman niyang interesado si Dosik sa isang online virtual currency betting site. Sa simula, akala ng coach na may nais si Dosik na suriin para sa investment. Subalit, nang malaman niya na sumusugod si Dosik sa pagsusugal, gamit lang ang kanyang pakiramdam, ginamit ng coach iyon para pag-usapan ang kanyang pag-ensayo. Ayon dito, tulad ng pag-ensayo, si Dosik ay mukhang pakiramdam ilang din kaya hindi siya umunlad. Ayon sa coach, ang paglalaro ng online currency ay hindi iba. Dahil kung maglalaro si Dosik gamit ang pakiramdam, ang resulta ay maputi, maubos pa rin ang pera. Hindi ka nais-nais pakinggan, si Dosik ay walang pag-aalinlangan na sinabing wala siyang alam ang coach at malaki pa ang bibig. Dahil minamaliit siya, ang coach ay napunta mula pagkagulat hanggang pagkagulat. Nang si Dosik naman ang naglakas loob na hamunin siya. Sa walang galang inaugali ni Dosik, walang dahilan para hindi tanggapin ng coach ang hamon. At kaya, iyon na yon, sa loob lang ng ilang minuto, si Dosik ay nakaramdam na nakakabagot sa walang silbing taong nagmamayabang bilang coach. Sa harap ng mga kasamahang estudyante noong oras na yon, buong kumpiyansa si Dosik na nagdeklara na, kahit gagamit siya ng pakiramdam, mananalo pa rin siya, at tanging ang mahihina lang ang umaasa sa teknik. Kahit sinubukan niya ang lahat, hindi niya pa rin matamaan ang kwaderno sa mesa. Labis na naiinis dahil ang kanyang lakas at pakiramdam ni ay walang silbi. Pagkatapos ng lahat sa mga bagay na tulad nito, si Dosik ay wawakasan ito sa pamamagitan ng pagsira sa lahat. Pagkagising mula sa bangungot, si binatang Dosik ay hindi maintindihan kung anong ibig sabihin ni Dagon sa ipagpatuloy. Dahil para sa kanya, nagsisimula pa lang ang laban. Sa labas, nakatingin, hindi inakala ng magkapatid na Manho na, kahit nabugbog na ng ganoon, si Dosik, kaya pa rin niyang tumayo. Sa kabilang banda, habang iniisip ng kanyang alalay referring to Gong Myeong, na pigilan silang dalawa dahil mukhang hindi ayos si Dosik, sinabi ni Seonhwa na ang mga suntok na natanggap ni Dosik ay sobrang sakit, pero mukhang ayos pa rin siya. Pero ayos man o hindi, si Dagon ay napakakalmado pa rin. Dahil bago magpatuloy, si Dosik ay sinusubukan pa rin na punasan ang kanyang dugo. Para kay Dosik, pagkatapos ng maraming hirap na natanggap, sa wakas ay nalaman niya kung bakit hindi makatama ang kanyang mga atake sa kabilang partido. Mula sa nangyari, sigurado si Dosik na nahulaan ng kabilang partido ang kanyang fighting style, kaya kayang ilagan ni Dagon ang lahat ng kanyang mga atake na parang isang insekto. Gayunpaman, sinabi rin ni Dosik na ang kabilang partido ay sinusubukan lang linlangin or sanayin ang kanilang mga galaw sa pamamagitan ng mga butas na nilikha niya sa isang tusong paraan.
Ngunit kung ang katawan ng insekto na si Dagon ay hindi kayang sundin ang kanyang utak, paano? Ayon kay Dosick, kahit na gumawa ng lahat ng makakaya, ang isang insekto, sasabog lang ito sa kamay ng tao at mamamatay. At iyan ang pagkakaiba sa pisikal na kakayahan. Sa pilosopiyang iyan, lalong nainis si Dohi. Dahil sa mata niya, ang karapat-dapat na ituring na insekto ay si Dosick at dapat mamatay lang siya. Salungat sa isang Dohi na gustong mamatay si Dosick, iniisip ni Sionhua na mukhang mula ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laban. Ayon sa pagkaunawa ni Sionhua, nililimitahan ng utak ng tao ang pisikal na kakayahan para hindi bumagsak ang katawan at hindi mabaliud ang tao. Kaya ang mga likha na maaaring mapanganib sa katawan, ngunit mula doon ay makakakuha sila ng lakas at bilis na lampas sa limitasyon ng tao. Para kay Sionhua, ang kaso ni Dosick ay pareho. Kung ang emosyon ni Dosick ay umabot sa rurok, gamit lang ang pakiramdam na gustong manalo hanggang sa huli, ipagpapalit niya ang kanyang katawan para matanggap ang isang napakatinding lakas. Pagkatapos ng lahat, itataya ni Dosick ang lahat sa biglaang pakiramdam. Sa ganitong paraan, ang atake ni Dosick ay lalampas sa limitasyon ng tao. Pero teka, huminto ng isang segundo, kahit hindi maintindihan kung ano ang niloloko ng kabilang partido, si Dagon ay isang suntok na parang langit at lupa. Hindi tulad ni Dosick na nagsisimula pa lang ang laban, si Dagon ay nag-warm up na hanggang sa mainis. At dahil wala na siyang naramdaman interes, inalis niya ang kanyang kalaban sa isang suntok na napakalinis at matinding dagok. Iyon ang nasaksihan ng trio ng pasaway na sina Manho, Gangmin, ng mga kasama mula sa Bloody Fist Gang ni Mujisok, at ng Kalbong si Guijiao. Para kay Sionhua, sa sandaling ito, masasabi na niya na ang katangian ng karakter ay maaaring likhain. Ngunit si Dosick ay tao lang. Balik kay Dagon pagkatapos patumbahin si Dosick. Agad niyang idineklara na alam na niya lahat ang tungkol sa pagkolekta ng protection fee ng mga big boss sa Kimlong-hai. Gayunpaman, hindi naman talaga sila siga. Kaya si Dagon ay talagang hindi maintindihan kung bakit ang mga taong nasa harap niya ay mangungolekta ng protection fee. Pero hindi kailangang intindihin ni Dagon ang sinuman dahil lahat sila ay estudyante lang. Kaya mula ngayon, idineklara ni Dagon na hindi na papayagang mangolekta ng protection fee. At sinumang lalaban sa kanya ay magiging pangalawang Dosick. Ibig sabihin, babasagin ni Dagon ang ulo ng sinumang maglakas loob na sumagot sa kanya. Ginulo, sumalungat si Guijiao na alam lang ni Dagon ang isang bahagi ng kwento. Pera ay isang anyo lamang, at pagkatapos lang matanggap ang ikaayusan, seguridad, sa pamamagitan ng protection fee, normal na mga estudyante ay makadarama ng komportable at malaya na makalakad sa daan. Pero ang tamang para sa kanila, bagay ay walang pag-aalinlangan. Si Dagon ay susubukan, paparusahan sila kung gusto nilang imagmayabang. Basta pumayag sila, walang pag-aalinlangan si Dagon na alisin pa ang isa pa. Hindi nagtagumpay sa pagyayabang, si maliit na Tixichok ay nag-excuse na kailangan ng proseso sa lahat. May parehong pananaw sa kanyang kasama, si Gongmyong ay iniisip din na medyo mayabang si Dagon dahil natalo lang si Dosick. Dahil para sa kanya, kahit papaano, kailangan muna ngumiti talunin ni Dagon ang lahat ng taga-first year bago niya makausap ang Expressway Gang. Para kay Mujisok ng Bloody Fist Gang, para sa isang bagong estudyante na lumipat, ang pagtatangkang tanggalin ni Dagon ang kaugalian ng pagkolekta ng protection fee sa Kimlong-hai ay isang kalokohan. Iniisip ni Mujisok na ang pagkolekta ng protection fee ay hindi simple tulad ng iniisip ni Dagon. At mahirap maipaliwanag ang lahat sa salita. Kaya paparanasan niya kay Dagon ang lahat gamit ang kanyang katawan. Pagkatapos magsalita, agad na nagbigay signal si Mujisok sa kanyang mga kasama para asikasuhin si Dagon. Natanggap ang utos, 8 batang walang alam ang sumugod na parang galit na galit. Sa laki ng lamang isa dami, kitang-kita ang kumpiyansa ng Bloody Fist Gang. Kabalintunaan, ang paglaro ng mga taga-second year ng Marumi na panggugulo ay labis na ikinabahala ni Manho. Gayunpaman, anuman ang iniisip ni Manho na tulungan ang kanyang kaibigan, ang binatang si Dagon ay tumanggi pa rin sa binatang si Sionhua. At handa siya sa one-man army na laban. Naramdaman na mukhang mayabang ang kabilang partido, hiniling ng malapit na kasama ni Mujisok sa iba na palibutan si Dagon.
Gayunpaman, ang dulo ay dulo lang naman. Kaya, sa harap ni Dagon, ang batang walang alam na Bloody Fist Gang ay hindi iba sa mga walking punching bags. Nagsimula na siyang mag-warm up, pero ang kalaban ay patuloy na nagpapalit-palit at naging punching bag practice ni Dagon na nakakainis. Gayunpaman, kung taos-pusong gusto ng Bloody Fist Gang na mabugbog, si Dagon ay hindi mag-atubili na magbigay ng kaunting kalori at bigyan ng isang suntok ang bawat isa. Sa labas, nakatingin, ang kipagpapakita ni Dagon ng kanyang galing sa gitna ng mga kalaban ay labis na ikinapawis ni Mujisok at Gongmyong. Balik sa laban, hindi nagtagal at ang buong hukbo ni Mujisok ay nakahandusay sa paanan ni Dagon. Naramdaman na lumalayo ang sitwasyon, kinuha ng Ki4AS ang kanyang isandata, salamin, at nagpakawala ng malakas na suntok na may malaking saklaw. Nakita ito, sinubukan ni Manho na sumigaw ng malakas para bigyan ng babala ang kanyang kasama. Kasabay nito, handam rin siyang sumugod para isalba ang kanyang kaibigan. Pero ang buhay ay hindi tulad ng inaasahan. Hindi pa nakakakilos si Manho, ang imaliit na batang walang alam na may 4 na mata ay umalis na sa laro pagkatapos makatanggap ng isang suntok sa mukha mula kay Dosik. Hindi makapaniwala sa nangyayari sa harap niya. Sina Manho at Gangmin ay parehong nakabuka ang bibig sa gulat. Samantala, si Dagon ay medyo nagulat din sa ikalawang pagbalik ni Dosik. Sa kabilang banda, ang ikulot ay labis na naiinis dahil sa kabaliwan ni Dosik na mas matapang kaysa sa dugo. Sa halip na ipagpatuloy ang laban kay Dagon ayon sa plano, ang ikulot ay sumugod para makipag-away kay Dosik. At kaya, iyon na yon, dahil hindi alam ang kanyang sariling lakas, ang alalay ni Mujisok ay pinapatulog na agad sa harap ng si pinuno nito. Sa sandaling ito, tulad ni Mujisok, hindi rin maintindihan ng magkapatid na si Onhwa kung ano ang nangyari. Dahil hindi lang si Dagon, kundi maging si Dosik ay madaling natalo ang grupo ng mga kuya mula sa second year. Para kay Dosik, kahit halos umabot na siya sa limitasyon ng pagtitiis, hindi pa rin niya gusto na matapos ang lahat. Upang umatugunan ang kagustuhan ni Dosik, si Dagon ay nagpakita rin ng seryosong porma para sa huling eksena. Mula sa kanyang iobserbasyon, sinabi ni Sionhwa na ito ang unang beses na gumamit si Dagon ng ganitong klaseng porma. Hindi niya alam kung si Dagon ay isang atleta o hindi. Ngunit ang nakatayo sa tabi ni Dagon ay talagang hindi ordinaryo. Para kay Manho, sa sandaling ito, masasabi niya na lahat ng bagay na ipinapakita ni Dagon sa kanila mula noon ay biro lang. Balik sa laban, hindi alam ni Dosik kung anong pinag-uusapan ng kabilang partido. Ngunit sa kasalukuyan, ang kanyang katawan ay nababaliw sa gaan. At kung sa ganitong estado, naniniwala si Dosik na kayang-kaya niyang talunin si Dagon. Kabalintunaan, matagal na rin ang binatang si Dagon ay hindi nakipaglaban ng seryoso. Kahit naramdaman niyang inalaslasan na awa siya kay Dosik, si Dagon ay tatapusin ang solo fight nilang dalawa gamit ang isang suntok. Sa isang kisap mata sa pagkabigla ni Dosik, ang figura na parang baril ay dumikit sa lid niya. At pagkatapos nyon, wala na pagkatapos nyon, nang ang tunog ay parang putok ng baril na umalingaw sa buong bulwagan. Natamaan si binatang Dosik ng suntok ni Dagon. At kaya, nawala na, habang si Dagon ay wala ni isang gasgas, si binatang Dosik ay nawala ng malay at nakahandusay sa sahig. Nanonood lang si Guijaok mula sa tuktok, medyo may nakita siya na sobrang kakaiba mula kay Dagon. Sa tabi, si Mujisok ay hindi rin alam kung anong atake iyon ni Dagon, parang putok ng baril. Tulad ng katabi niya, kahit ang isang imalalim na tulad ni Sionhwon ay hindi malaman kung anong teknik ang biglaang suntok ni Dagon. Pagkatapos ng lahat, hindi inakala ni Dohi na ang bangungot na si Dosik ay matatapos ng ganoon kabilis. Kabalintunaan, sa unang seryosong suntok, sigurado si Dagon na tapos na ang lahat kay Dosik. Sa isang lugar na malayo sa fighting venue, isang grupo ng mga siga ang nakakuha ng lahat ng litrato na hawak ng mga loan sharks. Sa lahat, mukhang maayos na inihanda ang lahat. Gamit ang mga litrato, kailangan lang ng ialalay ni Eut Kim na sunugin lahat iyon. Subalit, sa litrato ni Dagon, hindi niya alam kung bakit, ngunit sinubukan ng malapit na alalay ni Eut Kim na itago ito mula sa paningin ng kanyang kasama na nakapaligid. Balik sa fighting venue, nang marinig ni Dagon na tapos na talaga ang laban kay Dosik.
Ang trio ng pasaway na sina Ho Jeong, Gimo, Gangmin, at ang Physical Education Department ni Seonhwa ay lubos na nagulat. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, natural lang naman iyon para kay Dosik. Naramdaman na mukhang inagdududa ang lahat, kailangan ni Daegun na patunayan muli na si Dosik ay talagang tapos na at hindi na babalik. Sa kalkulasyon ni Daegun, kahit papaano, ang dating mga suntok ay sapat na. At sa katotohanan, isa pang suntok lang ang kaya niyang tanggapin. Nang magtanong at nalaman na ang blonde na binata ay kaibigan ni Dosik, hiniling ni Daegun sa kabilang partido na dalhin ang tao at umupo sa labas para manood. Ang pagsaksi sa ganap na dominasyon ni Daegun ay dahilan para si Gwijaok ay magsimulang manginig hanggang sa hindi na mapigil ang panginginig ng isang paa niya. Naramdaman na may mali sa kanyang kaibigan, lumingon si Gongmyeong kay Gwijaok at narinig niya ang kanyang kasama na bumubulong ng Ki Asura. Kahit hindi maintindihan kung bakit, naramdaman ni Gwijaok na sobrang kamukha ni Daegun ang taong iyon. Hindi maintindihan kung bakit, hindi pa man nasasagot si Gongmyeong tungkol sa tinatawag na taong iyon. Naalala ni Gwijaok ang nakaraan ng unang beses niya nakilala si Big Show at ang kalbo ay tumingala lang sa kawalan. Dahilan para paalalahanan ni Gongmyeong tungkol sa kanilang usapan sa nakakatanda. Subalit, hindi makita ni Gongmyeong ang Diablo na si Asura na talagang naroroon sa harap nilang dalawa. Balik sa realidad, ang imahe ng Diablo ay muling nagpakita sa harap ni Gwijaok, dahilan para lubos na magulat siya. Pagkatapos tapikin sa mukha ni binatang Gongmyeong, saka lang nakarecover ang kalbo. Balik sa pangunahing isyu, labis na nais ni Gongmyeong na marinig ang opinyon ni Gwijaok tungkol sa mga opsyon para asikasuhin ang anak ni Daegun. Ano man ang gawin, walang epekto kay Daegun. Dahil sa kanyang mga mata na kulang sa pagsasanay, hindi makita ni Gwijaok ang sinuman dito na kayang labanan ang Diablong nagkukunwaring tao na si Daegun. Hindi maintindihan kung anong kalokohan ang sinasabi ng kanyang kasama. Si Gongmyeong sa sandaling ito ay lubos na nalilito tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Kabalintunaan, ang binatang si Daegun ay lubos na kumpiyansa at tinawag ang susunod na pangalan para sa solo fight. Sa kabilang banda, pagkatapos tumakbo sandali, ang dalagang si Suji ay nakakita ng taxi para dumiretso sa lugar ni Daegun. Dahil umuulan sa sandaling iyon at ang dalaga ay hindi man lang nagdala ng payong, medyo nagulat ang taxi driver. Bukod pa riyan, nang makita niya na basa ang damit ni Suji, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na mangatwiran sa magandang dalaga. Nagmamadali na kami pero ang imatandang lalaki ay nagsasalita ng kalokohan. Hiniling ng i-ate sa kabilang partido na apakan na ang silinyador. Para kay Daegun, labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Hindi alam ni Suji kung anong kikabaliwan ang gagawin pa ni Daegun. Balik sa arena, pagkatapos knockout, ang 6 na alalay at 2 malapit na kasama ni Mujisok na sina Kulot at ang batang may salamin ayon sa pagkakabanggit. Mula sa anyaya ni Daegun sa Yi-Rem ng Bloody Fist Gang na si Mujisok hanggang sa mga kasama ng T-Kalbong si Gwijaok, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita ng kahit ano. Naghintay sandali, wala pa ring nagkusang lumabas. Napilitan si Daegun na pumili na lang ng isang tao para sa solo fight. Pero habang hindi pa alam kung sino ang pipiliin, tinawagan siya ng kanyang manager na si Saim. Pagkasagot pa lang, ang boses ni Saim ay ikinagulat ni Daegun. Sa kabilang banda, si Saim ay ginitla at pinuna si Daegun na hindi niya alam kung ano ba talaga ang ginagawa ng kabilang partido. Narinig ito, iniisip pa rin ni Daegun na maayos ang pagpapatupad niya ng proyekto. Pero mabuti man o hindi ay nasa pagtatasa ni Saim. Kaya mula ngayon, kailangan ni Daegun na kumilos ayon sa mga direktiba ni Saim. Sa tabi, nakatingin, sina Ho Jeong, Gimo, at Gangmin ay parehong hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ng kanilang kaibigan. Dahil sino bang normal ang si papatumbahin ang lahat ng big boss ng second year tapos basta na lang tatawag ng ganyan. Balik kay Saim, pagkatapos ipaliwanag ang susunod na mga hakbang sa proyekto kay Daegun, naging kampante na si Saim kahit paano. Gayunpaman, sa walang galang ina mga aksyon ng kanyang kasosyo kamakailan, si Saim ay kinabahan din nang si Daegun ay mag-isang pumasok sa teritoryo ng kalaban.
Para sa kanya, sa halip na gumawa ng walang kwenta na mga bagay, kailangan lang ng kabilang partido na magsanay ng kaunti at okay na. Balik sa e-fighting venue, dahil nagbago ang plano, kailangan ni Degon na ipahayag na maswerteng araw ito para sa mga taga second year. Kung hindi, balak niyang iwalisin ang lahat ng sulok ng audience area. Ngunit dahil abala at kailangan niyang umalis agad, ngayong araw ay nagpasya si Degon na palayain ang lahat. Ayon kay Degon, ito ang ikahulugan ng iawa sa mundo ng mga siga. Pagkatapos mang-asar sa kanyang kuya, tinawag ni Degon ang kanyang mga kasama na umalis. Narinig ito, hinawakan din ni Dohi ang paa ng dakilang Degon at gusto ring sumama kina Degon at kasamahan. Sa kabilang banda, ang alalaik ni Seonhwa ay akala niya na si Dosik na ang pinakamalakas. Pero mas malakas pa pala ang estudyanteng lumipat. Kaya ngayon talagang hindi niya alam kung ayos lang ba kung lalabanin ni Seonhwa si Degon. Sumagot si Seonhwa na tama na si Dosik ay nakapagtataka ang lakas. Ngunit sa harap ng superior na teknik, kahit gaano pa kalaki ang lakas, nagiging walang silbi din ang lahat. Pero tungkol sa teknik, alam ng lahat kung gaano kaigting ang training ni Seonhwa. Kaya kung ikukumpara ang teknik kay Degon, hindi pa alam kung sino ang mas magaling. Para kay Degon, sinamantala niya ang pagkakataon. Sa susunod na linggo ay deadline na ng koleksyon ng pera, kaya sinumang naglakas loob na mangolekta ng pera, hahanapin niya at babasagin niya ang ulo ng isinumang batang walang alam na hindi sumusunod. Narinig ito na nakakainis ang ulo, gayunpaman, si Gongmyeong at Mujisok ay nakapagtimpi lang at pinayagan si Degon na buksan ang pinto at umalis. Pero pagkabukas pa lang ng pinto, nakabunggo ni Degon si Dalagang Suji. Sa kanyang pagkabigla, salungat sa isang Degon na hindi maintindihan kung bakit si Suji ay lumitaw sa lugar niya, ang ate ay labis na nagulat nang makita si Degon na buo na parang walang nangyari. Narinig ito, inakala ni Degon na gusto siyang may mangyari ng kabilang partido. Subalit sa totoo, nag-aalala lang ni si Suji kay Degon. Dahil ang mga taga second year ay nagtipon lahat dito. Pero nang makita ang grupo ng mga kuya na nakahandusay sa sahig, lalong natutuwa si Suji. Bukod pa riyan, hindi makapaniwala na nagawa ni Degon ang ganitong kalokohan. Si Dalagang Suji ay natulala ng 5 segundo. Naramdaman na mukhang hindi para sa kanya ang pagpunta ng kabilang partido, ang binatang si Degon ay nagmungkahi na mauuna na siya. Kabalintunaan, si Suji ay hindi pa rin makapaniwala sa nakita niya. Ni minsan hindi niya inakala na sa first year pa lang, ganoon nakalakas si Degon. Para kay Degon, bago umalis, nais niyang ibigay ang kanyang jacket sa kabilang partido para isuot. Nakita ang magandang pagkakataon, kahit sa panlabas, sinabi ng dalaga na madumi ang jacket ni Degon. Ngunit sa loob niya, pakiramdam ni Suji ay napakaganda. Bukod pa riyan, siya pa mismo ang isinuotan ni Degon ng jacket, isang bagay na laging inaantay ng ate. Ang eksenang ito ay panaginip sa kanya tungkol sa araw na isuot niya ang wedding dress at sumakay sa kotse kasama si Degon. Naisip pa niya ang kanilang honeymoon. Pero ang buhay ay hindi tulad ng inaasahan. Hindi pa man nagtagal ang kanyang panaginip, hinila siya ng boses ng binatang si Gimo, pabalik sa realidad. Nang makita niya na umalis na ang grupo ni Degon, sinundan din niya sila palabas ng e-fighting area. Nakita ang kakaiba manho, hindi alam ni Mujisok kung sino ang walang hiya na si Degon. At kaibigan pa pala ni Suji. Salungat sa isang Mujisok na sumasakit ang ulo dahil kay Degon. Si Seonhwon, nang makita ang superiority ni Degon laban sa mga kuya, ay napakasaya. Dahil kung ang second year ay hindi kalaban ng kabilang partido, maaari lang samantalahin ni Seonhwon ang relasyon ni Degon at Suji. Para ma-reach si Big Show Hat. Sa kabilang banda, nais ni Dohi na bumati kay Degon sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napakagaan ang pakiramdam niya.